Hi! Galing po ako emergency leave. Kasi po, namatay po yung anak ko. Um, 7 taon po siya. Ah, to make the story, long story short, hindi nga. Hindi, yun nga po, nag-emergency leave po ako last February 16. Namatay po siya February 15. Nag-chat pa po kami nung morning. Inatake po siya ng asthma niya. Tapos, pagka morning nung doon sa Philippines, mga 10, bigla na lang siyang yung hindi na makahinga. So, habang nandun pa ako sa accommodation namin and nasa bus ako, before nung nangyari yun actually, nag-attend ako ng prayer meeting. Tapos sa prayer meeting, yun yung parang ang word ni Lord doon is, do not be anxious. Kundi, yung parang before mangyari pag once may nalaman kang bad circumstances sa buhay mo, pray. Before ka magtawag ng mga sisters, ng mga brothers, pray. Kasi minsan kasi sa buhay natin, parang nagiging last resort na natin ang pag-pray. Na parang, alam, may problema ako, tawagan ko sila, hindi natin naiisip na mas kailangan natin si Lord. Pero sa naisip ko ba, nung time na yon sabi ko, Lord, nag-pray ako. Pero ika nga, diba? His thoughts is higher than our thoughts. So kahit na sabihin natin nag-pray ang lahat ng congregation para sa ikabubuti ng aking anak, kung will niya talagang kunin si Andre, will niya talaga, di ba? Ika nga, di ba, sa promises, from Genesis to Revelation, hindi nababali ang promises niya. So meaning, kung plano na niyang kunin si Andre for 7 years niya sa amin, hindi yun mababali. Ang napaka-amazing lang na ginawa ni Lord is, pinipare niya yung faith. Hindi ko po talaga ma-explain. Sinabi ko po ito sa isang kapatiran din, si Chu. Sabi ko, Chu, praise God. Binabalik ko talaga kay Lord ang lahat ng papuri. Hindi ako dumaan sa time na nag-question ako na, Lord, bakit mo kinuha anak ko? Parang, nag-serve naman ako sa iyo, pero hindi niya pinahintulutan na nag-ask ako noon. Instead, sinabi niya pa, sabi niya na, parang may narinig lang ako or parang may hindi ko alam kung ano, basta yung parang, bakit tayo magtatanong kay Lord? Bakit tayo mag-question kay Lord? Ginawa ba natin yung commandments niya? Ginawa ba natin yung part na gusto niyang gawin natin? Love one another, do not do adultery, or ano pa yung mga commandments niya. Ginawa ba natin yan para i-question natin siya? Diba yan yung ginawa niya kay Job? Sinabi niya, o sige, makinig ka, kakausapin kita, sagutin mo ko. Alam mo ba kung paano ko ginawa ang mundo? At kaya mo akong tanungin kung bakit ko kinuha ang pamilya mo, kung bakit ko kinuha lahat ng sayo. Anong sabi ni Job sa asawa niya? Magpapasalamat lang ba tayo kay Lord kung nasa good times tayo, nasa mga blessings tayo? Paano kung nasa bad times tayo? Magagalit tayo sa Kanya, Lord, ano ka ba? Bakit mo ginawa to? Diba katulad nung babae na adultery? Diba adultery yun eh? Tapos anong sinabi, hindi niya kinondemn yung babae. Instead, sabi niya, umalis ka. Alisin mo yung sin na nasa buhay mo. Diba anong sabi niya? Kasi alam niya yung circumstances after noon, magpapatuloy siya. Pero parang sa isip ko ba, parang hindi inalaw ni Lord na ma-feel ko yung ganun ka ang anger, ma-feel ko yung parang bargaining sa pagkuha niya kay Andre. Pinuno niya ako ng blessings niya na parang, Lord, ikaw na ang bahala. Ngayon hindi ko alam talaga, namimiss ko si Andre, oo, hindi ko, pag once gusto kong umiiyak ako, kahit sa duty umiiyak ako. Pero yung parang yung sinasabi niyang peace, di ba? Ano ba yung sabi niya doon? Do not be anxious about anything, but instead, prayer and thanksgiving. Send your request to God.
ba? And He will give you the peace that transcends all understanding. Hindi ko man po maintindihan kung bakit po nangyari ito. Hindi ko po talaga maintindihan. For 7 years, inalagaan namin si Andre for 7 years. Naging baby siya ng family. Pero bakit ganun? Diba? Pero diba, kung iisipin natin, bakit nga ba tayo magtatanong? Diba? Kung niya parang hindi ko alam talaga na, hindi ko talaga alam. Basta binibigay ko lang sa kanya yung lahat ng mga circumstances after nito. Sinasabi ko nga kay Ate Mika, Ate Mix, ito na yung difficult, as in difficult sa difficult times na sinasabi. Tapos, kung parang, ano pa bang hindi ko kakayanin? Ano pa bang hindi kakayanin ni Lord sa buhay ko? Financially, sige Lord, sa'yo na lahat. Ngayon po, hindi po sana ako babalik dito. Talaga, hindi po talaga sana ako babalik dito kasi anong say-say pa? Parang ganun. Sabi ng asawa ko, bakit pa daw ako babalik? Tapos nung nandun nga, hindi ko alam, siguro pinag-pray talaga na gusto nilang maayos yung resignation ko, mag-resign ako dito. Pinag-pray nila. Tapos, sinabi ko kay Michael, sabi ko, baby, balik na lang ako. Sabi niya, bakit ka pa babalik? Eh, ano pa purpose ng pagbabalik mo dito? Sabi niya, sabi ko, hindi ko alam, ipag-pray natin, babe. Ipag-pray natin kung ano yung will ni Lord. Siya pati ba naman yan, will pa rin ni Lord? Kinuha na nga niya si Andre, will pa rin niya. Sabi ko, hindi ko alam, baby. Basta, hindi ko masagot yung tanong mo kung bakit ako babalik or kung bakit hindi. Ang gusto ko lang desisyon. Ang gusto ko lang kung ano yung gusto ni Lord sa buhay natin. Sabi, hindi niya ko inimake for ilang oras nun. Pinag-pray ko sa harap ng picture ni Andre at sa harap ni Lord. Sabi ko, Lord, enlighten us kung ano yung plano mo after nito. Hindi ko po alam kung anong buhay namin pag pag-alayo pa kami. So yun, nang pagkabukas nun, siya ang naka-receive ng text. Sinabi na lang niya, o sige baby, balik ka na sa Saudi. Tapusin mo na lang yung kontrata mo. Si Lord na bahala. Sabi niya, sabi ko, wala. So meaning, pinapabalik talaga ako ni Lord. Tapos nung time na papunta na ako dito, sa Davao pa lang, nag-arrange ako ng maleta ko. Na-realize ko, wala akong OEC. Wala akong OEC na dapat nandun yun. Kahit na kababalik ko lang, dapat may OEC ako. So, chinat ko si Ana, sabi ko, Day, wala akong OEC. Nagpanik na siya dito, sabi niya, Ana, Day, hindi ka makakabalik pag wala kang OEC. Magdala ka ng death certificate. Sabi ko, hindi ako magdadala. At ayaw kong magdala. Sabi ko talaga, sabi niya, Ana, Day, baka hindi ka pagbibigyan. Kung pagbibigyan ako or hindi, will na yan ni Lord. Ibinibigay ko na sa kanya talaga kung pababalikin niya ako ng Riyadh, pababalikin niya ako ng safe and walang sagabal. So, nung pagpunta ko ng Manila, sinabi ko sa Cebu Park, sabi ko, sir, wala akong OEC. Kung naman, baka hindi ka pagbigyan. Pero punta ka na lang doon sa POA. Ko, sige na po, sir, ganyan. So, pagpunta ko dun sa POA, sabi ko, ma'am, nag-emergency leave lang po ako. May death certificate ka ba? Wala po. Pero naniwala siya, binigyan niya ako ng paper. Sige, pumunta ka na, binibigyan na kita. Sabi ko talaga. Tapos nung tumawag si Ana, si Kuya EJ, sabi ko, may OEC na ako. Panik pa sila. Sabi nila, hala, paano siya? Ganyan-ganyan pa sila. Sabi ko, sige, pinababalik talaga ako ni Lord. Wala akong ginawa. Sabi ko talaga, before ako dumating sa Manila, sabi ko, Lord, binibigay ko na talaga sa iyo lahat. Sinusurrender ko na sa iyo lahat. Ikaw na talaga ang manguna sa buhay namin ni Michael sa paglalayo namin na kahit wala yung anak namin, nasa moment kami ng pagduluksa. Ikaw na, Lord. Si Michael, siya lang pag-isa dun sa bahay. Naaalala niyo kasi siya yung nag-aalaga ng aming anak. Naaalala niyo lahat ng ginagawa nila ni Andre. Sinasabi ko na kang na, Lord, ikaw na mag-comfort sa amin. Pinabalik mo ko dito sa Riyadh. Iniwan ko si Michael doon na nagluluksa. Ikaw na talaga. So ngayon, hindi ko alam yung nung kagakahapon lang sabi ng baby, hindi ko kaya. Hindi niya kaya mag-isa na lang. Hindi niya kaya mag-drive ng motor kasi naaalala niya si Andre. Sabi niya, baby, gusto ko magtrabaho. So sige, pag-pray natin yan. So, nung nag-pray ako, sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng wisdom kung ano talaga yung plans mo. Tapos yun, nung pagka kanina umaga, na-confirm, sabi ko, Ate Nix, gusto na ni Michael magtrabaho, pwede kaya siya sa Bacolod, yung sa store, sa click store natin doon.
Sabi natin, so sige, praise God, ganyan. So sinabi ko kay Mike, sabi ko, baby, baka gusto mo sa Bacolod para at least hindi mo masyadong maalala si Andre. Tapos yun, yung parang nagkasunod na, sabi, yung parang sa isa-isip ko ba, Lord, kahit nawala na yung anak ko, alam ko, hindi mo kami pababayaan. Ika nga, diba, sa sinabi niya, I will not leave you nor forsake you. At sinabi niya pa sa 2 Thessalonians, rejoice always, give thanks to the Lord in all circumstances. Yun sabi niya, diba, all. Hindi niya sinabing some, hindi niya sinabing any, hindi niya sinabing in good times, sinabi niya in all. So sa lahat ng nangyari, sa pagkawala ni Andre, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord. Hindi niya kami pinapabayaan financially yung pag-uwi ko. Lahat sila nagtatanong kung paano ako nakauwi. Wala akong ginawa, tulala ako. Wala ako sa wistro anong ginawa ni Lord. Ginamit niya yung head nurse, acting head nurse namin sa OPD. Ginamit niya sila Kuya AJ para makauwi ako. Pati mama ko nagtaka. Sabi ko, Lord, ma, amazing work na yan ni Lord. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi dito. Bas may ticket ako. Wala akong ticket sa OP, wala akong ticket sa hospital. Pero nagka-ticket ako. Nagka-pera. Hindi, ang pera ko sa wallet ko, 250 reals lang. Pero nung pag-uwi ko, nabayaran namin yung paglipan-libing ni Andre, nabayaran namin tayo. Masakit man kasi para yung sa anak ko. Pero pinrovide pa rin ni Lord. Di ba? Napaka-amazing na. Huwag na lang tayong mag-dwell sa mga negative. Huwag na lang natin, ayokong mag-dwell sa pain. Ayokong mag-dwell sa pain, ayokong mag-dwell sa sorrow. Sinasabi ko nga, Lord, I'm trading my sorrow for the joy of you. Pinabalik ko talaga yung parang, Lord, ngayon, Lord, namimiss ko anak ko. Ikaw na po ang bahala, ikaw na bahala kay Andre. Lahat ng luha ko, Lord, binibigay ko na sa'yo. Hindi ko na kakausapin si Andre na feeling ko buhay pa siya kasi alam ko nandiyan na siya eh. Tinanong pa ako ng friend ko, gusto nagparamdam naman siya sa'yo. Sabi ko, huwag na siyang magparamdam kasi alam ko na kay Papa Jesus na siya eh. Kasi kung magpaparamdam pa siya, hindi ko naman siya nire-release. So yan yung pinagpapasalamat ko pa na before dumating yung time na to, kasi will niya talagang si Andre eh. So before dumating ang time na to, pinipare niya ako, yung parang pinuno niya ako ng mga words niya, pinuno niya ako ng mga amazing things sa buhay namin. Tapos, yung parang wala nang space para mag-question ako, walang space para magalit ako sa kanya. The more na gusto kong mag-serve sa kanya, the more na gusto kong makinig ng mga words niya, the more na gusto kong magbasa mga words niya kasi the more na parang na-uplift ako na Lord, sige Lord, namimiss ko si Andre. Ibasa ko na lang ng words mo kasi alam ko may enlighten ako. Hindi ako magdedwell sa negative. In Jesus' name, hindi yun nga yung isang sa no condemnation. May time pa pala. Sorry matagal ba? Pinasalitan mo ko eh. May isa pa doon na, yung nandun pa, nagpupurol pa si Andre, sabi, may bisita doon, sabi pa nila, ay, ganyan na parang,